Paano maiwasan ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang sakit na sanhi ng bakterya na nakakaapekto sa mga tao at hayop. Paglangoy o pagkakadikit sa sariwang tubig ng mga lubak, lawa, bukal, basang lupa, o halaman na nakontamina ng ihi ng hayop o direktang nalantad sa ihi, dugo, o mga tisyo mula sa isang nahawang hayop. Paano maiiwasan? Iwasan ang paglangoy, paglusong, o pagtampuso sa baha. Kung hindi maiiwasan, gumamit ng kapote, bota, at guwantes. Sugpuin ang mga daga sa paligid. Maging malinis sa paligid, loob at labas ng bahay. Ugaliin ang wastong pagtatapon ng mga basura upang hindi pamahayan ng mga daga. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyong dulot ng leptospirobacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers o tagapagdala ng leptospirobacteria ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Mga sintomas ng leptospirosis. Ang sintomas ng leptospirosis ay karaniwang nararamdaman 4 hanggang 14 na araw matapos ma-expose sa leptospirobacteria. Ito ang tinatawag na incubation period at sa oras na ito maaaring maramdaman ang mga sumusunod: lagnat, pag-ubo, panginginig, sakit ng ulo, pagkahapo, pagkahilo at pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng ganang kumain, pamamantal ng balat, pamumula ng mga mata, pagsakit ng mga kalamnan lalo na sa hita at likod. Maaaring lumubha ang leptospirosis at maging dahilan ng pagkamatay kapag hindi naagapan. Maaapektuhan ang mga lamang loob tulad ng atay, baga, bato, puso at utak. Ang malubhang kasong ito ng leptospirosis ay tinatawag na Wills disease. Ito ang ilan sa mga sintomas. Paano maiiwasan ang leptospirosis? Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, magsuot ng proteksyon gaya ng bota at maging listo sa mga sintomas ng leptospirosis. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung sa iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay makararanas ng sintomas ng leptospirosis, agad na pumunta sa inyong doktor upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas ang inyong karamdaman. Ano ang mga sanhi ng leptospirosis? Ang bakterya na kilala bilang Leptospira ay nagdudulot ng leptospirosis. Nabubuo ito kapag nakipag-ugnayan ang mga tao sa kontaminadong lupa o tubig. Mga nahawa ang hayop. Ang ihi ng mga nahawa ang hayop. Ang bakterya ay maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng bukas na mga sugat o mucous membrane, tulad ng bibig o mga mata. Pagkatapos, pumapasok ito sa daluyan ng dugo at kumakalat sa buong katawan. Ano ang mga kadahilanan ng panganib para sa leptospirosis? Maaaring makaapekto ang leptospirosis sa mga taong nakatira sa mga tropikal o mapagtimpi na klima. Makipagtulungan sa mga hayop, kabilang ang mga magsasaka ng gatas o veterinaryo. Magtrabaho sa labas, kabilang ang mga manggagawa sa minahan o imburnal. Camp sa labas, lumangoy o magkayak sa kontaminadong anyong tubig. Makilahok sa mga panlabas na sports. Nakatira sa mga lugar na may pagbaha o kawalan ng tamang sanitasyon. Hardin o hawakan ang posibleng kontaminadong lupa. Ano ang mga posibleng komplikasyon ng leptospirosis? Ang paggamot sa leptospirosis ay maaaring makatulong na mabawasan ang kalubhaan nito. Gayunpaman, nang walang paggamot, maaari itong magdulot ng mga komplikasyon, kabilang ang meningitis, pagkabigo sa atay, pinsala sa bato, na maaaring magresulta sa kidney failure, mga isyu sa paghinga, hemodynamic collapse, shock, kamatayan ng pangsanggol, sa mga babaeng buntis. Sa ilang mga kaso, maaari rin itong maging sanhi ng kamatayan. Ang tamang